Magandang araw po sa inyong lahat. This is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. So andito po tayo ngayon sa San Pascual, Batangas at check natin yung mga house and lot na ino-offer po dito sa area na to. Ang project po na to ay located sa Gilirang Kawayan, Barangay Gilirang Kawayan, dito sa San Pascual, Batangas, malapit po sa bypass road po ng Bawan, San Pascual area po. So ito po yung project, Sahaya by Eco Verde Homes po. So more on townhouse units po yung ino-offer dito, inner unit at saka mga corner unit po. So i-check po natin yung mga house and lot doon sa looban po. So let's go. So ito po yung pinaka magiging main road, no, papunta po dun sa project ng Sahaya po. So ang entrance gate po natin ay dito po sa area na yon. Medyo pataas yung area na to, no? Pa-slope, papataas po siya. Ayan, dyan yun. Yan yung kanina kung saan po tayo nanggaling po. Tapos yung ito po yung slope na to. Merong slope po na to kasi dito po ay meron po siyang creek or ilog po. Actually hindi po siya kasi hindi po siya kumbaga po tuyong ilog po siya. Wala po talagang mga tubig pa na nadaan po. So ito naman ay safe naman ho ito. Kasi ginawan po nila ng tulay ito, tawiran. Ayan, tapos may maayos na drainage system po. So Gilirang Kawayan po talaga siya kasi maraming kawayan. So baka po ganun. Tapos ayan. Actually malalim pa yung malalim pa po yung baba nito, ay malalim pa po yan. Tapos ginawa nila ng drainage system po para yung tubig, yung baba ng tubig ay dito po. Ayan, malalim po yung drainage na ginawa. Alright, so ang magiging guardhouse po natin, entrance gate ay dito po sa area na to. Ayan, dito po. So ang mga unit na unang binuksan po natin ay dito sa side po na to, no. So ito po dito ay meron pa pong future na mga units na ino-offer dito. Sa ngayon po ay hindi pa lang po nabubuksan. So hindi po kasi sabay-sabay na binubuksan yung mga inventaryo natin, no. So punta po tayo sa model units namin. So ito po yung model houses natin, no. Tapos na po siya actually. Tapos yung ibang housing po natin within the area, yung na-offer po na or binuksan na po, ay ongoing na po agad yung construction. So as you can see po ay ang dami na pong constructed na mga bahay sa part ng likuran. Kaya napakabilis lang po talaga ng start ng construction po dito. So i-check po natin yung inner unit po, tapos yung end unit po. So, ayan. So, ayan. Ito yung inner unit, no, na townhouse po. Bali po, ito po sa model unit natin ay 48 square meter po yung lot area po nito. Pero as you can see po ay kasya pa rin po yung kotse po kasi malaki po yung lupa sa part ng harapan. Tapos ang floor area naman po nito ay nasa 63 square meters po. So 3 bedrooms po siya na mayroong 2 toilet and bath. Tapos may service area sa part ng likod. So silipin po natin. So ang unang bubungad po sa atin dito ay yung malaking bintana po sa harapan ng bahay po. So good thing po yan para po sa ventilation
yung hangin po ay makapasok po ng maayos sa bahay po. So bubuksan nyo na lang po yan para po pumasok ang hangin. So ito po yung pinaka baba na portion, no, ng inner unit na townhouse po. Ayan. So meron naman yung mga kung ano yung mga inclusion, no, sa turnover, no, may mga ganyan. Tapos ito yung sa kitchen area. So kasama na po yung cabinets natin, no, sa kitchen, no. Tapos meron na rin po tayong tiles sa ground floor. Ayan. Pero itong mga gamit po na to, hindi na po ito kasama, ano. So model unit lang po kasi ito. Para lang magkaroon kayo ng idea kung paano yung setup na gagawin. Tapos ito, malaki rin, may bintana rin tayo dito, no. Malaki rin yung bintana na yan. So pwede nyo rin i-open para yung airflow po ay maayos po. So ito yung sa part ng CR sa ground floor naman. Ayan. Tapos ito yung service area sa part ng likod. So meron pa rin po siyang airflow, no, sa portion na to. So meron pang hangin na makakadaan pa rin sa taas. Tapos ito yung malaking bintana, no, sa part ng likod ng bahay. Doon naman po tayo sa second floor. Ito po ay mamaya pwede po natin i-check kung paano ba yung actual na turnover po. So same lang naman ng turnover finish yung inner unit at saka end unit po natin. So ito yung pagkaakyat ng hagdan. So maluwag rin po yung hagdan, no? Hindi siya sobrang kipot, yung mahirap umakyat. So pagkapasok ng hagdan, meron tayong ito po ay parang small family area, no? So okay na din. So meron din tayong saksakan dito, so pwedeng maglagay tayo ng TV sa area na yan. Tapos yung second toilet po ay dito po naman siya, katabi ng family area. Actually yung family area po na yan, pwede rin po yan gawin natin computer area po. So kung lalo na kung meron tayong estudyante, meron tayong anak na mag-aaral, ganyan. So yung tatlong bedroom po ay nandito. So yung first bedroom, ayan. So maluwag rin naman yung bedroom. Ito yung second bedroom. So may bintana rin at saka provision na lagayan para sa cabinet. Tapos ito yung third na bedroom naman. So napaka-spacious pa rin naman, no? Kahit sa 63 square meters po yung floor area niya. So ayan. Doon naman tayo sa isang unit, ano? Puntahan natin yung sa end unit. So ito naman po yung end unit, ano. So ang lote po ng end unit po na to ay 101 square meters po. So kapag end unit po ay iba-iba po yung size ng lote, no. Kaya possible po yung price din po ay mag-iiba. So in terms sa ano po, sa floor area, ang standard po yung floor area natin para sa end unit nasa 71 square meters po. So mas malaki po siya ng 8 square meters compare sa inner unit po natin, which is 63 square meters lang po yung floor area ng inner. Ayan, so pasukin po natin, ano. So ito naman po ay hindi siya naka-dress up, no. Actual turnover po yung ipapakita naman natin dito para sa end unit. So
malaki pa rin yung kasya pa rin yung sasakyan din naman, no. So ang advantage lang kasi kapag end unit, meron kang extra lot. So kung magpapa-extend ka ay possible pa kung mapapalakihan. And by the way po, yung gate and fence po natin ay kasama po yan sa turnover po. Pati yung lights natin, naka-LED na po yung lights natin. So nagkakabit lang ng aircon po ngayon, no, kaya marami po tayong gamit na makikita. So ikutin muna natin. Ito yung space sa 101 square meters na lot area po. So kung yung service area po ng inner unit ay naka-enclose po yung dito na portion, dito po sa end unit natin ay naka-open po siya. Para po if ever na i-extend niyo po yung yung kitchen niyo po, ilagay niyo po sa part ng likod ay pwede po niyong gawin yun. Hindi kayo mahirapan, ano? So, pasok po tayo sa loob. So, ito po yung actual na turnover sa loob po. So, almost same lang sila ng floor area, no? Dito sa ground floor, yung orientation. Ang kinaibahan lang dito, nagkaroon tayo ng additional na bintana po kasi end unit po ito. Kapag inner unit po kasi ang bintana natin ay dito lang sa harapan, tapos yung nasa gilid na yan ay wala na po. In terms sa kitchen ay same pa rin naman. Ganyan pa rin yung turnover finish natin. Tapos dito sa CR, sa ground floor, ayan ito, magkasing laki pa rin. Ito yung way or daan natin for future expansion or service area po. So ang boundary ng property sa part ng likod is yung firewall po na to na nasa likuran. Yan na lang po natin yan kung gusto nyo pong i-enclose yung area na yan. Ayan. So maluwag pa rin. Dito actually sa baba ng hagdan na to, marami pa po kayong magagawa. No? So dito po pwede kayong maglagay ng pull-out cabinets para ma-maximize nyo po yung space. Tapos yung TV nyo po, pwede nyo pong ihahang nyo na lang dyan para yung baba rin ay magamit nyo ng maayos. So marami pa pong malalagay dito sa baba ng hagdan kasi malaki pa po ito. Ayan. So mas maganda kasi kapag marami tayong mga cabinets para maitatago natin yung mga kailangang itago. Tsaka hindi makalat tingnan. Ayan, maluwag pa rin yung hagdanan natin. So, spacious pa rin, hindi mahirap na mag-akyat ng gamit, ano. So, dun sa inner unit, pagka-akyat ng hagdan, di ba family area yon? Ito yung family area na sa end unit. So, ganun din naman, malapit po siya sa CR dito sa taas. Ito yung actual turnover naman ng CR, no? So mayroong bintana dito. Tapos yung tatlong kwarto po ay nandito sa taas. Ito yung first bedroom. Ayan, actual turnover din po iyan. Naka-ceramic po yung tiles na gamit natin, ano? So maganda po yun, at least tiles na po siya. So sa iba kasi ay vinyl pa po yan. So ito rin po ay may bintana na rin yung kwarto, no, yung bedroom number 2. Tapos may mga abang na po tayo ng saksakan para sa air condition unit. So kayo na nga lang po yung magpapabutas para sa aircon po. Ito naman yung magiging master's bedroom. So possible po yung cabinets ay dito sa area na to. Yung lagayan, ano. Tapos yung bed nyo na po na ilalagay ay dito na po sa side na yan. So
Napakalaki po ng bintana na to, sliding door po yan, ano. So, ang maganda po dyan, iba blinds or curtain po. Yung parang hotel style na curtain po na halos agad po dun sa ceiling. Tapos ang baba naman dyan sa version para po maganda tingnan. Ayan, so yung lights natin naka-LED na rin yan, ano. So tricolor po yata yan kung di po ako nagkakamali. So pati yung mga bintana ay maganda yung ginagamit kasi ano po siya, white color po yung bintana natin. Kaya okay na okay po siya. So mas maganda kasi tingnan ang bintana na white po. So kung gusto niyo naman po itong tinted, no, pwede po yan once na ma-turn over na po sa inyo. So as well as the expansion po, sample expansion po, yung mga expansion na gusto niyo gawin po ay right after ma-turn over na po, ano. So kailangan lang natin mag-submit ng plano kung anong expansion ba yung gagawin niyo po para po ay maganda pa rin tingnan yung bahay po. Ayan. That's it for end unit, no? So kung meron kayong question with regards sa property po na to, ay mag-message po kayo agad. So ang property po na to ay so ang pricing po ng property natin dito for inner unit po ay nag-i-start po tayo sa 2.5 million po. Yun ay non-vatable pa po, kaya maganda rin yung investment yung inner unit. Kasi hindi pa masyadong marami kang babayaran. Kasi pag may VAT kasi medyo mataas na, no? So, tapos, ang kagandahan kasi sa property natin dito ay short term lang yung down payment natin. So, magagawa rin po agad yung mga bahay, no? So, unlike kasi sa iba na kailangan nyo pa mag-antay ng 1 year to 2 years up to 3 years bago po kayo makalipat sa bahay. So dito sa Sahaya po, actually third quarter last year lang po nag-i-start itong Sahaya, pero nakikita nyo naman na meron na agad yung construction ng mga bahay, di ba? So ibig sabihin, talagang mabilis yung construction nila. So in terms naman po sa down payment, ano po siya, pwede nating bayaran ng 6 months or 12 months po. Nasa inyo po yun kung alin yung mas preferred or mas magaan para sa inyo po. So, kapag natapos naman nating bayaran yung down payment po, ang next na procedure po na gagawin natin ay yung pag-apply naman sa Pag-ibig. So, habang nag-a-apply tayo sa Pag-ibig po, ay mag-i-stop payment muna po tayo para po antayin po natin na matapos yung construction ng bahay po. So once na matapos na po yung construction ng bahay, yung application nyo po sa Pag-ibig, yung pending application nyo po sa Pag-ibig ay pwede na po nating i-go iyan once na ready na yung bahay po. So, kailangan kasi sa Pag-ibig na ready na po yung bahay kasi ina-assist nila ng personal yung yung unit or yung ilo-loan po, no? So, iba kasi sa Pag-ibig kailangan nakatayo na talaga yung bahay, no? Bago nila i-loan, release. So, ayan. So, ito po yung mga sample na for turnover na mga bahay sa Sahaya, no? So, ibig sabihin, talagang ano po siya, talagang kasama na po yung gate at saka fence, no? Ayan. So, ito po yung mga constructed na. Sa block 1 po ito, nasa part ng likod ng model houses, ano? Ayan. So, napakabilis. So kung ikaw ay nagmamadali na makalipat, ayaw mo na magantay ng 1 year or 2 years pa, ay ito na po yung ideal para sa inyo po. So kapag end unit po, possible po may ganitong setup, no. So dalawang end unit na magkabilaan, no.
So, I think nasa 70 square meters po siguro yung lot nito. Ayan. So, check natin, double check natin. So, ilalagay ko na lang po dito sa video, no, ano yung exact sukat ng house po na to. So, magkadikit yung magiging wall separation ng dalawang unit po na to, no. Ayan. So, maganda yung gawa, no, talagang buhos po. So, buhos po yung construction nito. So, pag buhos kasi, ibig sabihin walang area na hindi malalagyan ng semento at saka mga bato, no. Kasi naka-align na siya. So guys, ito yung sample ng ng end unit, no, na actual na turnover. Although hindi pa nga lang po siya talaga tapos, ay at least ay makikita nyo po kung paano ba yung ginawa yung unit dito sa Sahaya. Ayan. So, ang fence po natin ay hindi pa po siya super tapos, no. Pero wala pa po actually siyang kulay. Pero ayan, yung mga materials na gamit po. So, maganda. Para po hindi na kayo kailangan magpagawa pa ng gate and fence, no? Kasi sa ibang development po, kung nakapag-inquire na rin po kayo sa iba, ay talagang hindi po kasama yung gate and fence. At least dito po, hindi na kayo magdadagdag pa ng gastusin. As in, lilipat na lang po kayo. Kasi yung bahay naman po natin ay complete turnover na. Ibig sabihin, talagang meron ng tiles, bedroom partition, lilipat ka na lang. Mga personal na gamit mo na lang yung kailangan para makalipat. In terms sa sample computation, ay ilalagay ko na lang din po dito sa video, no. Sample computation for inner unit at saka end unit po. So, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood, at kung nagustuhan mo yung video natin na to, ay mag-message po kayo sa akin sa aking Facebook account na Chari Mar Flores po. Naka-family picture po yun. Or di po kaya, message me directly sa aking Viber and WhatsApp number na 0975-576-0927 po. So, ayun, magpa-schedule ka na po ng tripping, no? Maraming salamat. See you and God bless po.